Hello sa inyong lahat. Ako si Aina. Iniisip ng maraming tao na sa pananampalataya nila sa Diyos, kailangan lang nilang talikuran ang mga bagay-bagay at gugulin ang sarili nila at makukuha na nila ang mga pagpapala ng Diyos. Pero tama ba iyon? Ganyan na ganyan din ang iniisip noon ng bida sa artikulong babasahin ko ngayon. Masigasig niyang ginugol ang kanyang sarili at ginawa ang kanyang tungkulin. Umaasang maililigtas siya ng Diyos at magkakaroon ng magandang hantungan. Pero nang magkaroon siya ng malubhang sakit at nasa bingit na ng kamatayan, nasira ang mga pag-asa niyang mapagpala at nalugmok siya sa pasakit at kawalan ng pag-asa. Sa pagbabasa ng mga salita ng Diyos, ano ang napagtanto niya tungkol sa kanyang mga maling paghahangad? At paano niya nakamit ang tunay na pagpapasakop sa gitna ng kanyang karamdaman? Sama-sama nating basahin ang karanasan niya. Noong 1997, nagsimula akong manampalataya sa Panginoon dahil sa isang karamdaman. At hindi nagtagal, bumuti ang kondisyon ko. Labis akong nagpapasalamat sa biyaya ng Panginoon. Noong tagsibol ng 2003, nalaman ko na nagbalik na ang Panginoong Hesus at siya ang makapangyarihang Diyos. Sa pagbabasa ng mga salita ng makapangyarihang Diyos, naunawaan ko na ang 6,000 taong plano ng pamamahala ng Diyos ay nahahati sa 3 yugto at na ginagawa ng makapangyarihang Diyos ang huling yugto ng gawain, ang gawain ng paghatol. Lahat ng tumatanggap sa paghatol at pagkastigo ng mga salita ng Diyos at nalilinis ang kanilang mga tiwaling disposisyon ay maaaring iligtas ng Diyos at makapasok sa kanyang kaharian. Kaya, tinanggap ko ang makapangyarihang Diyos at aktibong inilaan ang sarili ko sa pangangaral ng Ebanghelyo. Bagamat sinubukan akong pigilan ng pamilya ko, kinutsa ako ng mga kapitbahay ko at sinundan ako ng malaking pulang dragon at tinangkang arestuhin. Sa tuwing naiisip ko kung paano pinagaling ng Diyos ang karamdaman ko at ang napakagandang hantungan na ipinangako niya sa tao, pakiramdam ko ay sulit na sulit ang pagtitiis sa kaunting hirap na ito. Sa isang iglap, unang bahagi na ng 2021 at nagdidilig ako ng mga baguhan sa iglesia. Noong panahong iyon, madalas akong makaranas ng kumikirot na pananakit sa aking puson. Noong una, hindi ko ito gaanong pinansin at inisip kong nilamig lang ako dahil sa malamig na panahon. Pero pagdating ng katapusan ng Hunyo, lalong lumala ang sakit at madalas nang may dugo sa ihi ko. Kaya isinugod ako ng pamilya ko sa ospital. Pagkatapos ng pagsusuri, seryosong sinabi ng doktor, "Bakit hindi ka nagpatingin agad? Ang matris mo ay kasinlaki ng sa 10 linggong buntis. At puno ito ng mga bukol. Hindi lang ito dugo sa ihi. Pagdurugo ito ng matris. Hindi maganda ang sitwasyon. Kailangan mong maoperahan ka agad." Nang marinig ko ito, bigla akong natulala. Paano nangyari ito? Naisip ko. Ginagawa ko naman ang tungkulin ko sa lahat ng panahong ito. Dapat mayroon akong proteksyon ng Diyos. Pag-uwi ko, nanalangin ako sa Diyos. O Diyos, alam kong may pahintulot mo ang pagkakasakit kong ito. Pero natakot ako sa mga sinabi ng doktor. Pakiusap, gabayan mo ako para maunawaan ko ang mga layunin mo. Naalala ko ang isang linya mula sa mga salita ng Diyos. Maniwala na tiyak na ang Diyos ang iyong makapangyarihan sa lahat. Kaya, binuksan ko ang computer ko at hinanap ang siping iyon ng mga salita ng Diyos. Huwag mainip para sa mga solusyon sa mga bagay na hindi mo nauunawaan. Dalhin ang gayong mga bagay sa harapan ng Diyos ng mas madalas
at mag-alay sa Kanya ng tapat na puso. Maniwala na tiyak na ang Diyos ang iyong makapangyarihan sa lahat. Dapat kang magkaroon ng masidhing paghahangad para sa Diyos, sabik na naghahanap habang tumatanggi sa mga pagdadahilan, intensyon, at panlalansi ni Satanas. Huwag masiraan ang loob, huwag manghina, maghanap ng buong puso, maghintay ng buong puso. Aktibong makipagtulungan sa Diyos at alisin sa iyong sarili ang lahat ng panloob na hadlang mo. Habang pinagninilayan ko ang kanyang mga salita, unti-unting napanatag ang puso ko. Alam kong tiyak na may mga layunin ang Diyos sa pagkakasakit kong ito. Kahit hindi ko pa ito naiintindihan, alam kong dapat akong manalangin, maghanap, at maghintay sa gabay ng Diyos. Ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat, at Siya ang may kataas-taasang kapangyarihan sa aking kapalaran. Naglalabas ng mga diagnosis ang mga doktor batay sa kanilang kaalaman at karanasan. Pero hindi ko pwedeng hayaang takutin ako ng mga salita nila. Kailangan kong manalig sa Diyos. Nang maisip ko ito, hindi na ako natakot. Noong unang bahagi ng Hulyo, inoperahan ako para tanggalin ang aking matris, mga ovaryo, at mga fallopian tube. Sinabi sa akin ng doktor, "Napakaswerte mo. Benign ang resulta ng pathology report." Tahimik akong nagpasalamat sa Diyos sa puso ko. Pagkatapos magpahinga ng mahigit 20 araw, nagsimula uli akong gumawa ng aking tungkulin. Akala ko, tapos na ang karamdaman. Pero wala akong kamalay-malay, simula pa lang pala ito. Dahil 3 malalaking operasyon na ang pinagdaanan ko sa buhay ko, pagtanggal ng gallbladder, appendectomy, at ngayon, hysterectomy. Hindi nagtagal ay nagsimula akong magdusa sa sunod-sunod na komplikasyong dulot ng natapos na operasyon. Isang gabi noong unang bahagi ng Agosto, bigla akong nakaranas ng matinding pananakit ng tiyan at isinugod ako ng pamilya ko sa ospital. Ang diagnosis ay bowel obstruction. Agad na nagpasok ng tubo ang mga doktor para alisin ang laman ng sikmura ko at linisin ang mga bituka ko. Nairita ng tubo ang lalamunan ko, kaya nagsuka ako ng walang tigil. Bukod dito at sa hindi matiis na pananakit ng tiyan, ni hindi man lang ako makaupo o makahiga. Ang buong paghihirap na tumagal ng 1 buong araw at gabi ay tuluyang umubos sa lakas ko. Pagkatapos, 11:00 ng gabi kinabukasan, inatake ako ng isa na namang bugso ng napakatinding sakit. Nang makita kong gaano ako kaputla, mabilis na naghanap ng doktor ang asawa ko. Ibinunyag ng CT scan na may butas ang bituka ko at maraming likido sa aking tiyan, kaya kailangan ng agarang operasyon. Noong oras na iyon, malapit na akong himatayin sa sakit. Umaagos ang luha at pawis sa mukha ko. Paulit-ulit, dumaing ako sa puso ko. Diyos ko, iligtas mo ako, O Diyos. Habang nagdidilim ang malay, sumagi sa isip ko ang mga salita ng Diyos. Maniwala na tiyak na ang Diyos ang iyong makapangyarihan sa lahat. Hindi ko alam kung gaano katagal ang lumipas bago ako gisingin sa yugyog ng isang doktor. Nagtatanong, "Kumusta ka na? Paano ka nakatulog?" Noon ko lang napagtanto na sa gitna ng ganoong matinding paghihirap, nakatulog pala talaga ako. Dahil huli na para makontak ang isang surgeon, pinabalik na lang nila ako sa aking silid para maobserbahan. Sa hindi inaasahan, nakatulog ako ng mahimbing hanggang pasado 7:00 kinaumagahan. Nang dumating ang doktor para tingnan ako,
Sinabi niya sa nagtatakang itsura. Malinaw na ipinakita sa CT scan na may likido sa tiyan mo. Paanong naging maayos ang kondisyon mo ngayon? Sa puso ko, paulit-ulit akong nagpasalamat sa Diyos. Makalipas ang 1 linggo, pinalabas na ako ng ospital. Dahil sa bile reflux na dulot ng pagtanggal sa gallbladder ko, madalas na bloated at humahapdi ang sikmura ko. Matindi ang sakit sa dibdib at likod ko at maghapon akong hindi makakain o makatulog ng maayos. Nagpunta ako sa iba't ibang ospital at sinubukan ang maraming tradisyonal na gamot Tsino pero walang nakatulong. Lumala rin ang insomnia ko. Minsan ay hindi talaga ako makatulog buong gabi. Habang pinanonood ko ang sarili kong mga yayat araw-araw, namuhay ako sa palagiang pagkabalisa at pag-aalala. Kung magpapatuloy ito, magagawa ko pa kaya ang tungkulin ko? Naisip ko, kung hindi ako makakakain o makatutulog, mamamatay ba ako? At kung mamamatay ako, paano pa ako maliligtas? Hindi ko maiwasang medyo magkamali ng pagkaunawa sa Diyos. Ginawa ko ang tungkulin ko sa hirap at ginhawa sa lahat ng taon ng pananalig ko. Kahit na may sakit ako ng mahigit 1 taon, hindi ako tumigil sa paggawa ng tungkulin ko. Bakit hindi ako pinoprotektahan ng Diyos? Ginagamit kaya ng Diyos ang karamdamang ito para ibunyag at itiwalag ako? Paulit-ulit akong nanalangin sa Diyos habang lumuluha. O Diyos, napakahina ko. Nag-aalala ako na baka hindi ko magampanan ang tungkulin ko at lalo pa akong natatakot na kapag namatay ako, hindi na ako maliligtas. O Diyos, isinasamo ko sa iyo na gabayan ako nang sa gayon ay makahanap ako ng landas ng pagsasagawa sa iyong mga salita. Pagkatapos ay nakita ko ang mga salita ng Diyos. Kapag dumadapo ang karamdaman sa mga tao, anong landas ang dapat nilang sundan? Paano sila dapat pumili? Hindi dapat malubog ang mga tao sa pagkabagabag, pagkabalisa at pag-aalala. Iniisip ang sarili nilang mga kinabukasan at mga daan palabas. Sa halip, habang mas nalalagay sa ganitong mga panahon at ganitong mga espesyal na sitwasyon at konteksto ang mga tao, at habang mas nalalagay sila sa ganitong mga personal na paghihirap, mas higit nilang dapat hanapin at hangarin ang katotohanan. Sa ganitong paraan lamang magkakabisa at hindi masasayang ang mga sermon na iyon ang narinig noon at ang mga katotohanan na iyon ang naunawaan. Habang mas nalalagay ka sa ganitong mga paghihirap, mas lalong dapat mong bitiwan ang sarili mong mga kahilingan at magpasakop ka sa mga pamamatnugot ng Diyos. Ang layunin ng Diyos sa paghahanda ng ganitong uri ng sitwasyon at pagsasaayos ng mga kondisyon na ito para sa iyo ay hindi para malubog ka sa mga emosyon ng pagkabagabag, pagkabalisa at pag-aalala, at hindi ito upang masubok mo ang Diyos kung pagagalingin ka ba niya talaga kapag dinapuan ka ng sakit, nang sa gayon ay malaman ang katunayan ng usapin. Inihahanda ng Diyos ang mga espesyal na sitwasyon at kondisyong ito para sa iyo upang matutunan mo ang mga praktikal na aral sa gayong mga sitwasyon at kondisyon. Makamit mo ang mas malalim na pagpasok sa katotohanan at sa pagpapasakop sa Diyos, at upang mas malinaw at tumpak mong malaman kung paano pinamamatnugutan ng Diyos ang lahat ng tao, pangyayari at bagay. Ang mga kapalaran ng mga tao ay nasa mga kamay ng Diyos. Nararamdaman man ito ng mga tao o hindi, tunay man nila itong namamalayan o hindi, dapat silang magpasakop at huwag lumaban, huwag tumanggi, at lalong huwag subukan ang Diyos. Maaari kang mamatay alinman ang mangyari,
At kung lalabanan, tatanggihan, at susubukin mo ang Diyos, alam na kung ano ang iyong huling kalalabasan. Sa kabaligtaran, ipagpalagay na kapag nakararanas ka ng karamdaman, kaya mong hanapin kung paano dapat magpasakop ang isang nilikha sa mga pamamatnugot ng lumikha. Hanapin kung anong mga aral ang nais ng Diyos na matutunan mo at kung alin sa mga tiwali mong disposisyon ang nais ng Diyos na makilala mo sa sitwasyong ito na nangyari sa iyo. At sa gayon ay maunawaan ang mga layunin ng Diyos at magbigay ng isang magandang patotoo para matugunan ang mga hinihingi ng Diyos. Kung magsasagawa ka sa ganitong paraan, makakamit mo ang tunay na pagpapasakop sa Diyos. Kapag isinasaayos ng Diyos na ikaw ay magkasakit, ng malubhang sakit man o simple, ang layunin niya sa paggawa nito ay hindi para iparanas sa iyo ang lahat ng aspekto ng pagkakasakit, ang pinsalang idinudulot ng sakit sa iyo, ang iba't ibang abala at paghihirap na idinudulot ng sakit sa iyo, at ang iba't ibang damdaming ibinibigay sa iyo ng sakit. Hindi layunin ng Diyos na maranasan mo ang sakit sa proseso ng pagkakasakit. Sa halip, ang layunin niya ay para matuto ka ng mga aral mula sa sakit, matuto kung paano maarok ang mga layunin ng Diyos, malaman ang mga tiwaling disposisyon na iyong nabubunyag at ang mga maling saloobing mayroon ka tungkol sa Diyos kapag ikaw ay may sakit, at matutuhan mong magpasakop sa kataas-taasang kapangyarihan at mga pagsasaayos ng Diyos para magawa mong magkamit ng tunay na pagpapasakop sa Diyos at magawa mong manindigan sa iyong patotoo. Ito ay lubhang mahalaga. Nais ng Diyos na iligtas at linisin ka sa pamamagitan ng sakit. Ano ang gusto niyang linisin sa iyo? Gusto niyang linisin ang lahat ng iyong labis-labis na mga pagnanais at hinihinging ipinapataw mo sa Diyos, at pati na rin ang iba't ibang pagkakalkula, paghuhusga, at plano na ginagawa mo anuman ang kapalit upang makaligtas ka at manatiling buhay. Hindi tinutulutan ng Diyos na gumawa ka ng mga plano. Hindi niya tinutulutan na manghusga ka, at hindi ka niya tinutulutan na magnais ng anumang labis-labis mula sa Kanya. Hinihingi lamang niyang magpasakop ka sa Kanya, at sa iyong pagsasagawa at pagdanas ng pagpapasakop, malaman mo ang iyong sariling saloobin sa pagkakasakit at ang iyong saloobin sa mga kondisyong ito sa katawan na itinatakda niya sa iyo, pati na rin ang iyong mga personal na kahilingan. Kapag nalaman mo na ang mga bagay na ito, mapapahalagahan mo na kung gaano kakapakipakinabang para sa iyo na inihanda ng Diyos ang mga sitwasyon ng karamdaman o na ibinigay niya sa iyo ang mga kondisyong ito sa katawan. At mapapahalagahan mo kung gaano nakatutulong ang mga ito sa pagbabago ng iyong disposisyon, sa pagkakamit mo ng kaligtasan, at sa iyong buhay pagpasok. Pagkatapos basahin ang mga salita ng Diyos, naunawaan ko. Ang layunin ng Diyos sa pagpapahintulot na sumapit sa akin ang karamdamang ito ay hindi para malugmok ako sa pighati, pagkabalisa, at pag-aalala, kundi para hanapin ko ang katotohanan, matuto ng mga aral, at matuklasan ang tiwaling disposisyon na naibunyag ko. Ito ay para din subukin kung mayroon ba akong tunay na pananalig at pagpapasakop sa Diyos. Sa pagbabalik tanaw sa nakaraang taon o higit pa ng aking pagkakasakit, sinubukan ko ang lahat ng uri ng pagpapagamot. Tradisyonal na gamot Tsino, kanluraning gamot, at mga katutubong lunas. Nakapagpatingin na ako sa mga sikat na doktor at espesyalista, pero hindi na nga bumuti ang kondisyon ko, lalo pa itong lumala. Namuhay ako sa isang kalagayan ng pighati, pagkabalisa at pag-aalala. Natatakot na habang lumalala ang karamdaman ko, ay hindi ko na magagawa ang tungkulin ko. At lalo pang natatakot na kung mamamatay ako, hindi na ako magagawang maligtas.
Nasaktan at nanghina ang puso ko at nawalan ako ng pananalig sa Diyos. Dati, kapag nagkakasakit ako at nakikita ko ang proteksyon at biyaya ng Diyos, labis akong nagpapasalamat sa Kanya. Pero ngayong malubha na ang karamdaman ko at hindi ko makita ang Kanyang biyaya at mga pagpapala, naghinala ako na ginagamit ng Diyos ang karamdaman ko para ibunyag at itiwalag ako. Sinubukan ko pang gamitin ang aking pagtalikod at pagdurusa sa loob ng mga taon ng pananampalataya ko bilang puhunan para makipagtawaran sa Kanya. Nagrereklamo kung bakit hindi niya ako pinoprotektahan. Sa totoo lang, ginagamit ng Diyos ang karamdamang ito para ibunyag ang mga karumihan sa pananalig ko at para ipaunawa sa akin ang sarili kong katiwalian at makapagpasakop sa kataas-taasang kapangyarihan at mga pagsasaayos ng Diyos. Sa pagkaunawa sa masisidhing layunin ng Diyos, nakaramdam ako ng matinding pagsisisi. Lumuhod ako at nanalangin sa Diyos. O Diyos, handa akong ipagkatiwala ang sarili ko sa iyong mga kamay at magpasakop sa iyong mga pamamatnugot at pagsasaayos. Nawa ay gabayan mo ako. Sa sumunod na panahon, nagpatuloy ako sa pag-inom ng tradisyonal na gamot Tsino pero hindi pa rin bumuti ang kondisyon ko. Pakiramdam ko ay parang nasusunog ang sikmura ko at sa sobrang pagduduwal ay hindi ako makakain. Nananakit ang buong katawan ko at sa gabi, umaasa lang ako sa mga gamot na pampatulog para makatulog man lang ng 2 o 3 oras. Kalaunan, hindi ko na nga magawa ang tungkulin ko, hindi ko pa magawang makasabay sa mga pagtitipon. Noong Hulyo 2023, iminungkahi ng iglesia, batay sa aking kondisyon, napansamantala kong itigil ang buhay iglesia para magpahinga at magpagaling sa bahay. Labis akong nagdalamhati. Gaano man ako nahirapan dati, nagtiis ako at nagpursige sa tungkulin ko, sa pag-aakalang pagagalingin ako ng Diyos, naisip ko. Pero ngayon, na hindi ko magawang makadalo sa mga pagtitipon, makapagpapatotoo pa ba ako? Hindi ba't naghihintay na lang ako na itiwalag ng Diyos? Gumuho na ang huling pag-asa ko. Noong araw na iyon, umuwi ako, dumapa sa kama, at humagulhol na lang. Naisip ko kung paanong ang mga kapatid sa paligid ko ay pawang malulusog at nakadadalo sa mga pagtitipon at nakagagawa ng kanilang mga tungkulin ng normal. Maging ang ilang walang pananampalataya ay malulusog. Bakit palagi akong dinadapuan ng karamdaman? Sa pagtatapos ng Agosto, naospital na naman ako dahil sa bowel obstruction. Noong panahong iyon, ang araw-araw na pananakit ng tiyan, sikmura, at likod ko ay nagdulot sa akin ng hindi matiis na matinding paghihirap. Halos hindi ako makakain ng kahit ano, kaya nakadepende ako sa swero ng protina at glucose para sa nutrisyon. Mabilis akong nabawasan ng mahigit 20 kilo. Huminto sa pagtatrabaho ang asawa ko para samahan ako sa ospital. Minamasahe ang likod ko araw-araw. Ilang beses, naramdaman kong tumulo ang mga luha niya sa likod ko. Alam kong, malamang, nabilang na ang mga araw ko. Sa gabi, kapag hindi ako makatulog, bumabalik sa isip ko ang mga eksena mula sa 20 taon kong pananalig. Pinagbawalan ako ng asawa ko na manampalataya sa Diyos at tinakot pa ako ng diborsyo, pero hindi ako nakipagkompromiso. Kinutya, nilibak, at ininsulto ako ng mga tao sa mundo, pero hindi ako umurong. Tinugis at inusig ako ng malaking pulang dragon, pero hindi ako nawalan ng pananalig. Akala ko makikita ng Diyos kung paano ako tumalikod at nagdusa sa nagdaang mga taon at poprotektahan ako ng Diyos hanggang sa pinakahuli.
papahintulutan akong makita ang mga karilagan ng kaharian. Hindi ko kailanman naisip na ang kinakaharap ko ngayon ay posibleng ang katapusan na ng buhay ko. Nadurog ang puso ko at hindi ko maiwasang isipin. Pagkatapos ng lahat ng pagdurusang iyon, kailangan ko pa ring mamatay sa huli. Kung alam ko lang na ganito ang kahihinatnan, bakit pa ako nagsimulang manampalataya sa Diyos? Sa loob ng ilang araw, nakahiga ako sa kama sa ospital, hindi nananalangin o nagbabasa ng mga salita ng Diyos. Ang tanging naiisip ko lang ay mga imahe ng kung ano ang nangyayari pagkatapos ng kamatayan. Partikular kong naisip kung paanong ang espiritual na mundo ay nababalot ng madilim at malagim na hamog. Napakadilim na hindi mo makikita ang kamay mo kahit ilapit mo sa iyong mukha. Wala man lang pamilyang makakasama sa iyo at nanginginig ako sa takot. Isang araw, dumalaw sa ospital ang kapatid kong lalaki at ang asawa niya. Nang makita akong payat na payat at nanghihina, sinabi ng kapatid ko na may luha sa mga mata, "Huwag kang sumuko. Kailangan mong mas manalangin at umasa sa Diyos." Ang mga salita niya ay pinuno ako ng pagkakonsensya at pagkabalisa. Naisip ko, mula nang magkasakit ako, kapag nagpapakita sa akin ng biyaya at mga pagpapala ang Diyos, pinasasalamatan ko siya at nararamdaman kong napakabuti ng pananampalataya sa Diyos. Pero ngayon na malapit na akong mamatay, nagsisimula na akong magreklamo laban sa Kanya. At pinagsisisihan ko pa ang aking pananalig. Ito ay pagkakanulo sa Diyos. Sa loob ng panahong iyon, nakaswero ako ng mahigit 10 oras araw-araw. Pagsapit ng 9 na araw, magang-magana ang 2 kong braso kaya hindi na nila ako makabitan pa ng swero. Kaya wala akong pagpipilian kundi ang lumabas na ng ospital. Pagka-uwi sa bahay, paulit-ulit akong nanalangin sa Diyos. O Diyos, sa pagharap sa kamatayan, ang puso ko ay puno ng matinding takot at kawalan ng magawa, at ng mga maling pagkaunawa, mga reklamo, at di makatwirang mga paghingi sa iyo. O Diyos, pakiusap, gabayan mo ako na makilatis ang sarili kong katiwalian at maunawaan ang iyong mga layunin. Habang nakasandal sa kama, binuksan ko ang computer ko at nakita ko ang mga salita ng Diyos. Sa isip ng lahat, ang tanging bagay na naiisip nila ay ang lahat ng biyaya, pagpapala, at pangako na ipinagkakaloob ni Jehovah sa mga tao. Ngunit hindi nila kailanman pinag-iisipan at hindi nila nakikinita kung anong uri ng pangyayari ang mangyayari kapag binawi ni Jehovah ang lahat ng bagay na ito sa kanila. Ang lahat ng sumasampalataya sa Diyos ay handa lamang natanggapin ang biyaya, mga pagpapala, at mga pangako ng Diyos, at handa lamang tanggapin ang kanyang kabaitan at awa. Ngunit walang naghihintay o naghahanda na tanggapin ang pagkastigo at paghatol ng Diyos, ang kanyang mga pagsubok at pagpipino, o ang kanyang pagkakait. Walang isa mang tao ang naghahandang tanggapin ang paghatol at pagkastigo ng Diyos, ang kanyang pagkakait, o ang kanyang mga sumpa. Normal ba o hindi normal ang relasyong ito sa pagitan ng mga tao at ng Diyos? Hindi normal. Bakit mo nasabing hindi normal ito? Ano ang nagpamali rito? Ang nagpamali rito ay hindi taglay ng mga tao ang katotohanan. Ito ay dahil napakaraming kuro-kuro at imahinasyon ng mga tao. Palagi silang nagkakamali ng pag-aunawa sa Diyos at hindi nila alam kung paano lutasin ang mga bagay na ito sa pamamagitan ng paghahanap sa katotohanan. Kaya't malaki ang posibilidad na magkakaroon ng mga problema.
Sa partikular, nananampalataya lamang ang mga tao sa Diyos para sila ay pagpalain. Nais lamang nilang makipagtransaksyon sa Diyos at humingi ng mga bagay mula sa Kanya, ngunit hindi nila hinahangad ang katotohanan. Napakamapanganib nito. Sa sandaling makatagpo sila ng isang bagay na salungat sa kanilang mga kuro-kuro, agad silang magkakaroon ng mga kuro-kuro, maling pagkaunawa, at hinaing tungkol sa Diyos, na maaari pang ang umabot sa pagkakanulo sa Kanya. Hindi ba't malubha ang mga kahihinatnan nito? Anong landas ba talaga ang tinatahak ng karamihan sa mga tao sa kanilang pananalig sa Diyos? Bagamat ilang taon na silang nakikinig sa mga sermon at nakakapagsalita ng ilang salita at doktrina, sa katunayan, hindi talaga nila nauunawaan ang katotohanan. Bagamat sinasabi nilang handa silang hangarin ang katotohanan, iilan lang sa kanila ang kayang magbayad ng halaga para magkamit ng katotohanan. Si Job ay tunay ngang isang taong may pananalig. Nang pagpalain siya ng Diyos, nagpasalamat siya sa Diyos. Nang disiplinahin siya ng Diyos at alisin sa kanya ang lahat ng mayroon siya, nagpasalamat pa rin siya sa Diyos. Matapos maranasan ang mga bagay-bagay hanggang sa pinakadulo, nang tumanda na siya at kinuha na ng Diyos ang lahat ng kanyang ari-arian at mga anak, paano tumugon si Job? Hindi lang siya hindi nagreklamo, kundi nagawa niyang itakwil si Satanas at pinuri niya ang Diyos mula sa kanyang puso. Idinakila ang pangalan ng Diyos at nagpatotoo sa Kanya. Madalas sabihin ng mga tao, lahat ng ginagawa ng Diyos ay kapakipakinabang sa mga tao at naglalaman ng Kanyang mabubuting layunin. Ito ba ang katotohanan? Oo. Pero kaya mo ba itong tanggapin? Kapag pinagpapala ka ng Diyos, kaya mo itong tanggapin. Pero kaya mo ba itong tanggapin kapag binabawi niya? Hindi mo kaya. Pero kaya ni Job. Tinanggap niya ang pahayag na ito bilang katotohanan. Hindi ba't mahal niya ang katotohanan? Kinuha ng Diyos ang lahat ng kanyang ari-arian na nagdulot sa kanya ng napakalaking kawalan at tinamaan din siya ng isang malubhang karamdaman. Pero ang pahayag na ito na sinabi niya, tama ang lahat ng ginagawa ng Diyos at naglalaman ng mabubuting layunin ng Diyos, ay nagpapatunay na lubos niyang naunawaan sa kanyang puso na ang lahat ng mayroon siya ay ipinagkaloob ng Diyos. Dahil mismo sa naunawaan niya na ito ang katotohanan, gaano man kalaking pasakit ang dinanas niya, wala siyang reklamo at nagawa pa rin niyang purihin ang Diyos. Ano man ang sabihin ng kanyang asawa, nagawa niyang manindigan sa kanyang patotoo at dakilain ang Diyos sa kanyang puso. Iyon ang dahilan kung bakit sinasabi nating mahal ni Job ang katotohanan. Higit pa rito, anuman ang paraan na ginamit ng Diyos para subukin siya, nagawa niyang tumanggap at magpasakop ng walang reklamo. Maging nang kinuha ni Satanas ang kanyang ari-arian at sinubukang patayin siya o pinahirapan siya ng mga pigsa, na lahat ay hindi nakaayon sa mga kuro-kuro ng tao. Paano tumugon si Job? Nagreklamo ba siya tungkol sa Diyos? Hindi siya nagsalita ng kahit isang salita ng reklamo tungkol sa Diyos. Bagkus ay sinabi niya na ang pangalan ng Diyos ay dapat dakilain. Pinatutunayan nito na kayang magpasakop ni Job sa mga pamamatnugot at pagsasaayos ng Diyos, at pinatutunayan din na mahal ni Job ang katotohanan at mahal ang katarungan at pagiging matuwid. Sa kanyang puso, sinabi niya, napakamakatarungan ng Diyos sa mga tao at napakatuwid. Tama ang lahat ng ginagawa ng Diyos. Dahil dito, nagawa niyang purihin ang Diyos. Sinabi niya,
Ano man ang gawin ng Diyos, hindi ako magrereklamo. Sa paningin ng Diyos, ang mga nilikha ay mga uod lamang. Paano man ako tratuhin ng Diyos ay ayos lang at may katwiran. Naniniwala siyang tama at positibo ang lahat ng ginagawa ng Diyos. Gaano man kalaki ang kawalan sa kanyang ari-arian, gaano man karaming paghihirap ang kanyang hinarap, o gaano man karaming pasakit ang tiniis niya, hindi siya nagreklamo tungkol sa Diyos at nagawa pa rin niyang magpasakop sa mga pamamatnugot at pagsasaayos ng Diyos. Isa itong pagpapamalas ng pagmamahal sa katotohanan. Sa pagdinilay sa mga salita ng Diyos, lubos akong napahiya. Sa pananaw ko, ang pananampalataya sa Diyos ay tungkol lang sa pagtanggap ng biyaya at mga pagpapala mula sa Kanya. Hindi ko kailanman naisip na isang araw ay sasapit sa akin ang paghatol at pagkastigo ng Diyos o ng mga pagsubok at pagpipino, lalo nang hindi ko sinangkapan ang sarili ko ng katotohanan bilang paghahanda sa pagharap sa paghatol ng Diyos. Bagamat sa ulado ko ang mga karanasan ni Job, at kayang-kaya kong bigkasin mula sa memorya ang mahahalagang salitang sinabi niya noong nanindigan siya sa kanyang patotoo, doktrina lang ang lahat ng naunawaan ko. Naranasan ni Job ang mga pagsubok ng Diyos dahil may takot siya sa Diyos at umiwas sa kasamaan. Nawala sa kanya ang lahat ng kanyang ari-arian at mga anak, at ang kanyang katawan ay napuno ng nagnanaknak na mga sugat. Kinutya siya ng kanyang asawa at nilibak ng kanyang mga kaibigan, pero nanatili pa rin siyang matatag sa kanyang integridad. Sa kanyang matinding pagdurusa, mas gugustuhin pa niyang isumpa ang araw ng kanyang kapanganakan kaysa magreklamo laban sa Diyos o talikuran ang pangalan ng Diyos. Itinuring niya ang tama ang lahat ng ginagawa ng Diyos at naglalaman ng mabubuting layunin ng Diyos bilang pinakamataas na katotohanang dapat isagawa. Basta't mula ito sa Diyos, mabuti man o masama, kaya niyang tanggapin ito at magpasakop. Sa kanyang pananalig, pagpapasakop at pagkatakot sa Diyos, tinalo niya si Satanas at nagpatotoo ng matunog para sa Diyos. Sa doktrina, alam ko na lahat ng ginagawa ng Diyos ay tama at naglalaman ng kanyang mabubuting layunin. Pero nang dalhin ako ng aking matagal na karamdaman sa bingit ng kamatayan, ganap na nabunyag ang tunay kong tayog. Sinimulan kong bilangin ang sarili kong mga merito. Nagrereklamo kung bakit hindi ako pinoprotektahan ng Diyos at pinagsisihan ko pa nga ang aking pananalig at lahat ng tinalikuran at ginugol ko. Kapag pinagpapala ako ng Diyos, puno ako ng pasasalamat sa Kanya. Pero kapag kontra sa mga kuro-kuro ko ang ginawa niya, nakikipagtalo ako at kumukontra sa Kanya. Wala talaga akong konsensya at katwiran. Walang-wala akong pagkatao. Pagkatapos ay nagpatira pa ako sa lupa at nanalangin sa Diyos. O Diyos, Ikaw ang lumikha at ako ay isang nilikha. Ano man ang gawin mo, hindi ako dapat magkaroon ng anumang reklamo o sa pilitang humingi sa iyo. O Diyos, handa akong magpasakop sa iyong mga pamamatnugot at pagsasaayos. Sa sumunod na ilang araw, sinimulan kong ayusin ang mga dapat kong ayusin. Inimpake ko ang mga aklat ng mga salita ng Diyos at sinabi ko sa isang sister kung saan ko inilagay ang mga iyon. Nanalangin din ako at naghanap kung paano haharapin ng tama ang kamatayan. Nakita ko ang isang sipi ng mga salita ng Diyos. Ganito mo dapat tingnan ang usapin ng kamatayan. Ang lahat ay haharap sa kamatayan sa buhay nila. Ibig sabihin, ang kamatayan ang kakaharapin ng lahat sa dulo ng kanilang paglalakbay. Ngunit may iba't ibang kalikasan ang kamatayan. Isa rito ay na
Sa oras na pauna ng inorde ng Diyos, na kumpleto na ng isang tao ang sarili niyang misyon at tinutuldukan na ng Diyos ang kanyang pisikal na buhay, kaya nagwawakas na ang kanyang pisikal na buhay, bagamat hindi ito nangangahulugang tapos na ang kanyang buhay. Kapag hindi na umiiral ang laman ng isang tao, tapos na ang kanyang buhay. Ganito ba ang nangyayari? Hindi. Ang anyo ng magiging pag-iral ng iyong buhay pagkatapos ng kamatayan ay nakasalalay sa kung paano mo tinatrato ang gawain at mga salita ng Diyos habang ikaw ay nabubuhay pa. Ito ay napakahalaga. Ang anyo ng iyong magiging pag-iral pagkatapos ng kamatayan o kung ikaw ba ay iiral o hindi ay nakasalalay sa iyong saloobin sa Diyos at sa katotohanan habang ikaw ay nabubuhay pa. Kung habang ikaw ay nabubuhay pa, kapag nahaharap ka sa kamatayan at sa lahat ng uri ng karamdaman, ang iyong saloobin sa katotohanan ay isang saloobin ng paghihimagsik, pagsalungat at pagtutol. Kung gayon, ay sa anong paraan ka iiral kapag natapos na ang pisikal mong buhay? Tiyak na iiral ka sa ibang anyo at tiyak na hindi magpapatuloy ang iyong buhay. Sa kabaligtaran, kung habang ikaw ay nabubuhay pa, kapag may kamalayan ka sa laman, ang iyong saloobin sa katotohanan at sa Diyos ay isang saloobin ng pagpapasakop at katapatan at mayroon kang tunay na pananalig. Kung gayon, kahit na matapos ang iyong pisikal na buhay, ang iyong buhay ay patuloy pa rin na iiral sa ibang anyo sa ibang mundo. Ito ang definisyon ng kamatayan. Pagkatapos basahin ang mga salita ng Diyos, napanatag ako ng husto. Lahat ay kailangang humarap sa kamatayan, pero ang kalikasan ng kamatayan ng bawat tao at ang kanilang kinalabasan pagkatapos ay lubhang magkakaiba. Kung babalik sila sa harap ng lumikha o bababa sa impyerno kasama ni Satanas, ay depende sa kanilang saloobin sa Diyos at sa katotohanan noong sila ay nabubuhay pa. Naisip ko ang talata sa Biblia na nagsasabing, namatay si Job, na matanda, at puspos ng mga kaarawan. May takot si Job sa Diyos at umiwas siya sa kasamaan sa buong buhay niya. Sa gitna ng mga pag-atake at pagpapahirap ni Satanas, nanindigan siya sa kanyang patotoo para sa Diyos na nagdulot ng kaaliwan sa puso ng Diyos. Sa harap ng kamatayan, nagawa ni Job na magpasakop mula sa kanyang puso. Kalmado at payapa ang kanyang isipan, walang anumang pag-aalala o takot. Noon ko naunawaan na hindi ang kamatayan mismo ang nakatatakot. Ang nakatatakot ay ang mamuhay ng hindi hinahangad o nakakamit ang katotohanan, namumuhay pa rin ayon sa tiwaling disposisyon at mga satanikong pilosopiya, at naghihimagsik at nilalabanan pa rin ang Diyos. Gaano man kahaba ang gayong pisikal na buhay o gaano man ito kaginhawa, pansamantala lamang ito at pagkatapos ng kamatayan, kailangan pa ring pumunta sa impyerno para maparusahan. Pero kung habang nabubuhay, kayang hangarin ng isang tao ang katotohanan at magkamit ng katotohanan bilang kanyang buhay, isabuhay ang realidad ng pagkakaroon ng takot at pagpapasakop sa Diyos tulad ng ginawa ni Job, at manindigan sa kanyang patotoo para ipahiya si Satanas. Kung gayon, kahit mamatay pa ang kanyang pisikal na katawan isang araw, isa pa rin siyang taong sinasang-ayunan ng Diyos. Sa pagharap sa kamatayan, ang tanging naibunyag ko ay mga maling pagkaunawa, mga reklamo, at di makatwirang mga paghingi sa Diyos. Puno ako ng paghihimagsik at paglaban sa Kanya. Kahit na magpatuloy pa akong mabuhay, kung hindi magbabago ang tiwali kong disposisyon, matitiwalag at maparurusahan pa rin ako sa huli. Kalaunan, nagsimula akong magnilay.
Matapos danasin ang halos 3 taon ng pagkakasakit, napakarami kong naibunyag na paghihimagsik at maling pagkaunawa sa Diyos. Kahit alam kong tama ang lahat ng ginagawa niya at dapat akong magpasakop, nang maharap sa kamatayan, hindi ko pa rin magawang magpasakop anuman ang mangyari. Kaya ko pa ngang makipagtalo sa Diyos at kumontra sa Kanya. Anong aspekto ng tiwali kong disposisyon ang nagdulot nito? Isang araw, nakita ko ang mga salita ng Diyos. Bago magpasyang gawin ang kanilang tungkulin, sa kaibuturan ng kanilang puso, punong-puno ang mga antikristo ng mga ekspektasyon tungkol sa kanilang kinabukasan, pagtatamo ng mga pagpapala, magandang hantungan, at maging ng isang korona, at mayroon silang napakalaking kumpiyansa na matamo ang mga bagay na ito. Pumapasok sila sa sambahayan ng Diyos para gawin ang kanilang tungkulin nang may gayong mga intensyon at adikain. Kaya, nakapaloob ba sa paggampan nila ng tungkulin ang sinseridad, tunay na pananalig at katapatan na hinihingi ng Diyos? Sa puntong ito, hindi pa makikita sa kanila ang tunay nilang katapatan, pananalig o sinseridad dahil nagkikimkim ang lahat ng isang ganap na transaksyonal na pag-iisip bago nila gawin ang kanilang mga tungkulin. Lahat ay nagdedesisyon na gawin ang kanilang tungkulin batay sa kanilang mga interes at batay rin sa paunang kondisyon ng kanilang nag-uumapaw na mga ambisyon at pagnanais. Ano ang intensyon ng mga antikristo sa paggawa sa kanilang tungkulin? Ito ay upang makipagkasunduan, para makipagpalitan. Masasabi na ito ang mga kondisyon na itinatakda nila para sa paggawa ng tungkulin. Kung gagawin ko ang aking tungkulin, dapat akong magtamo ng mga pagpapala at magkaroon ng magandang hantungan. Dapat kong makamit ang lahat ng pagpapala at pakinabang na sinabi ng Diyos na inihanda para sa sangkatauhan. Kung hindi ko makakamit ang mga ito, hindi ko gagawin ang tungkuling ito. Pumapasok sila sa sambahayan ng Diyos para gawin ang kanilang tungkulin nang may mga gayong intensyon, ambisyon at pagnanais. Tila mayroon silang kaunting sinseridad. At syempre, para sa mga bagong mananampalataya at sa mga kakasimula pa lang na gawin ang kanilang tungkulin, maaari din itong tawagin na kasigasigan. Ngunit walang tunay na pananalig o katapatan dito. Mayroon lamang antas ng kasigasigan. Hindi ito matatawag na sinseridad. Kung pagbabatayan ang saloobing ito ng mga antikristo sa paggawa sa kanilang tungkulin, ito ay ganap na transaksyonal at puno ng kanilang mga pagnanais sa mga pakinabang tulad ng pagtatamo ng mga pagpapala, pagpasok sa kaharian ng langit, pagkakamit ng korona, at pagtanggap ng mga gantimpala. Kaya, sa panlabas, bago mapatalsik, mukhang maraming antikristo ang gumagawa ng tungkulin nila at mas marami na nga silang tinalikuran at pinagdusahan kaysa sa karaniwang tao. Ang iginugugol nila at ang halagang ibinabayad nila ay kapantay ng kay Pablo. At hindi rin masasabi na hindi sila gaanong nagpaparoot pa rito kumpara kay Pablo. Isa itong bagay na nakikita ng lahat. Sa usapin ng pag-uugali nila at ng determinasyon nilang magdusa at magbayad ng halaga, nararapat na may makuha sila. Gayunpaman, hindi tinatrato ng Diyos ang isang tao batay sa panlabas niyang pag-uugali, kundi batay sa diwa niya, sa disposisyon niya, sa kung ano ang ibinubunyag niya, at sa kalikasan at diwa ng bawat bagay na ginagawa niya. Inilalantad ng Diyos na ginagawa ng mga antikristo ang kanilang tungkulin para lamang magkamit ng mga pagpapala at gantimpala. Kung walang magandang kinalabasan, walang mga gantimpala o pagpapala, hindi mananampalataya sa Diyos ang isang antikristo, lalo nang hindi magdurusa para sa kanyang tungkulin.
Lahat ng ginagawa ng isang antikristo ay para subukang makipagtawaran sa Diyos. Delusyonal na umaasang ipagpalit ang maliit na halaga para sa malalaking pagpapala. Pinagnilayan ko ang aking sarili. Matapos kong magsimulang manampalataya sa Diyos at malaman ang kanyang mga pangako at pagpapala, at na ang mga tao ay maaaring makapasok sa kaharian ng langit at magkamit ng buhay na walang hanggan, naging aktibo ako sa pangangaral ng Ebanghelyo at paggawa ng aking tungkulin. Gaano man ako sinubukang pigilan ng aking pamilya, gaano man ako kinutya o ininsulto ng mga nasa paligid ko, o kahit noong inusig ako ng malaking pulang dragon, hindi ako umurong. Kahit noong ako ay pinahihirapan ng sakit at hindi makakain o makatulog, nagpursige ako sa aking tungkulin. Pero nang lumala ang sakit ko at hinarap ko ang banta ng kamatayan, nagreklamo ako kung bakit hindi ako pinoprotektahan ng Diyos at pinagsisihan ko pa nga ang mga taon ko ng pagtalikod at paggugol sa sarili at pinagsisihan ang aking pananalig. Ang tanging naibunyag ko ay paghihimagsik at pagkakanulo sa Diyos. Naisip ko si Pablo. Nilakbay niya ang maraming bahagi ng Europa sa pangangaral ng Ebanghelyo at nagdusa siya ng labis at nagbayad ng malaking halaga. Pero ang kanyang pagdurusa at ang halagang binayaran niya ay para lamang magkamit ng mga pagpapala at isang korona. Sinabi niya, "Nakipagbaka na ako ng mabuting pakikipagbaka. Natapos ko na ang aking takbo. Napanatili ko ang pananalig. Buhat ngayon ay natataan sa akin ang putong ng katuwiran." Ginamit ni Pablo ang kanyang pagdurusa at ang halagang binayaran niya bilang mga alas para subukang makipagtawaran sa Diyos. Hayagang sumisigaw laban sa Diyos. Ang ibig niyang sabihin ay, batay sa kung ano ang kanyang ginugol at nakamit, kailangang bigyan siya ng Diyos ng mga gantimpala, isang korona, at isang magandang hantungan. Kung hindi, hindi magiging matuwid ang Diyos. Ang disposisyong naibunyag ko ay katulad ng kay Pablo. Batay sa aking mga kilos, nararapat akong mamatay. Pero pinahintulutan pa rin ako ng Diyos na mabuhay. Ito ay isang pagkakataon para makapagsisi ako. Isang gawa ng dakilang awa at biyaya ng Diyos. Dati akong naniniwala na kahit makaranas ako ng pag-uusig, kapighatian o nakamamatay na sakit, basta't makapanatili ako sa aking tungkulin, magkakaroon ako ng pangangalaga at proteksyon ng Diyos, at magagawa kong manatiling buhay at maliligtas ako. Mula sa mga salita ng Diyos, nakita kong lubhang katawa-tawa ang pananaw na ito. Sabi ng makapangyarihang Diyos, "Kung magkakamit man ng kaligtasan sa huli ang isang tao, ay hindi nakasalalay sa kung anong tungkulin ang ginagawa niya, kundi sa kung kaya niyang maunawaan at makamit ang katotohanan, at sa huli ay magkamit ng ganap na pagpapasakop sa Diyos at ipailalim ang sarili sa pamamatnugot niya, hindi na isinasaalang-alang ang kanilang hinaharap at tadhana at maging isang nilikha na pasok sa pamantayan. Ang Diyos ay matuwid at banal. Ginagamit niya ang pamantayang ito para sukatin ang buong sangkatauhan at hinding-hindi magbabago ang pamantayang ito. Dapat mo itong tandaan." Pagkatapos basahin ang mga salita ng Diyos, sa wakas ay naunawaan ko na ang pagkakaligtas ay hindi ang pagkapit sa panlabas na pagsasagawa ng paggampan sa aking tungkulin. Ang mahalaga ay ang hangarin at kamtin ang katotohanan sa panahon ng paggawa ng tungkulin upang makamit ang isang pagbabago sa disposisyon at matuto ng mga aral sa iba't ibang kapaligirang inihanda ng Diyos, magawang magpasakop sa Diyos at magpasailalim sa kanyang mga pamamatnugot tulad ni Job. Sa gayon lamang maaaring matugunan ng isang tao ang mga kalipikasyong kailangan para maligtas at manatiling buhay.
Gumawa ako ng isang panata sa aking panalangin. Ano man ang kalabasan ko, handa akong maging isang nilikha na may katwiran. Kung pahihintulutan pa rin ng Diyos na mabuhay ako, handa akong magsimulang muli. Bitiwan ang aking intensyon na magkamit ng mga pagpapala at huwag nang sumubok na makipagtawaran sa Diyos. Gagawin ko ang aking tungkulin para makamit ang katotohanan at masuklian ang pag-ibig ng Diyos. Kung inorden ng Diyos na ang buhay ko ay dapat nang matapos sa puntong ito, handa akong magpasakop sa kanyang mga pamamatnugot at pagsasaayos. Pagkatapos niyon, bumuti ng husto ang kalagayan ko. Bagamat hindi pa rin gumagaling ang karamdaman ko at masakit ang buong katawan ko sa halos lahat ng oras, at kung minsan ay hindi pa nga gaanong malinaw ang isip ko, payapa ang puso ko. Paulit-ulit akong nanalangin sa Diyos, handang ilagay ang aking buhay at kamatayan sa kanyang mga kamay. Magpapasakop ako sa anumang kanyang papamatnugutan. Pagkatapos niyon, lalo pang bumagsak ang kalusugan ko. Napapaduwal ako kahit sa isang sipsip ng tubig at sumusuka ako. Niwala akong lakas para maglakad. Ang pinakamalinaw kong naaalala ay ang gabi ng Setyembre 18. Biling baligtad ako buong gabi, hindi makatulog. Pagsapit ng bukang liwayway, nilagnat ako at hindi na matiis ang sakit sa buong katawan ko. Tahimik akong nanalangin sa puso ko. O Diyos, sa tingin ko ay hindi na ako magtatagal. Bagamat marami akong ayaw iwanan, ako ay isang nilikha. Mabuhay man ako o mamatay, magkaroon man ako ng magandang kinalabasan at hantungan o hindi, ang tanging hiling ko ay makapagpasakop sa iyong mga pamamatnugot at pagsasaayos. Naisip ko ang mga salita ng Diyos. Ang makapangyarihang Diyos ay isang napakamakapangyarihang manggagamot. Ang salita ng Diyos ay makapangyarihang gamot. Ipinapahiya nito ang mga dyablo at si Satanas. Ang pag-unawa sa salita ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng suporta. Mabilis na kumikilos ang kanyang salita para iligtas ang ating puso. Iwinawaksi nito ang lahat ng bagay at pinapayapa ang lahat. Oo, ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Ang buhay at kamatayan ay nasa isang kaisipan lamang ng Diyos. Kaya ng mga doktor na gumamot ng mga karamdaman, pero hindi nila kayang magligtas ng buhay. Ang Diyos ang tanging sandigan ko. At sa pamumuhay lamang sa kanyang mga salita, makasusumpong ng kapayapaan ang aking espiritu. Habang pinagninilayan ang mga salita ng Diyos, nakatulog ako ng hindi namamalayan. Iyon ang kaisa-isang pagkakataon sa loob ng mahigit 2 taon na nakatulog ako nang hindi umiinom ng gamot na pampatulog at nakatulog ako ng halos 4 na oras. Pagkagising ko, gumaan ng husto ang isipan ko at nabawasan ng malaki ang sakit. Isa iyong pakiramdam na napakasarap at hindi mailarawan sa salita. Kalaunan, may nangyari pang mas mahimala. Isang gabi pagkatapos ng hapunan, tinulungan ako ng asawa ko na maglakad-lakad sa ibaba ng makasalubong namin ang isang babaeng halos kaedad ko. Tumingin siya sa akin at nagtanong, "Ale, bakit hinang-hina ka?" Ikinuwento sa kanya ng asawa ko ang kondisyon ko. Sabi niya, "Mayroon akong kaibigan na ganitong-ganito dati. Nagpagamot siya sa isang maliit na ospital sa malapit at ngayon ay magaling na siya." Kinabukasan, dinala ako ng asawa ko sa ospital na iyon. Sa ilang dosenang yuwan lang ng kanluraning gamot, gumaling ang sakit ko. Makalipas ang 1 buwan, normal ko na uling ginagawa ang aking tungkulin. Makalipas ang 5 buwan,
nabawi ko ang 20 kilong nawala sa akin. Ang mga kapatid ko at ang mga walang pananampalataya na nakakikilala sa akin ay pare-parehong sinabi na isa itong himala. Malinaw kong nalalaman sa puso ko na lahat ng ito ay awa at biyaya ng Diyos at mga kamangha-manghang gawa ng Diyos. Sa pag-iisip kung gaano ako naging mapaghimagsik dati, na palaging sinusubukang makipagtawaran sa Diyos at nililin lang siya sa aking tungkulin. Tunay na hindi ako karapat-dapat na magtamasa ng gayong dakilang biyaya mula sa Diyos. Na ako ay buhay pa ngayon at nakagagawa ng aking tungkulin ay napakalaking awa at pag-ibig ng Diyos para sa akin. Nagpapasalamat ako sa Diyos mula sa kaibuturan ng aking puso at pinahahalagahan ko ang katangi-tanging pagkakataong ito na gawin ang aking tungkulin. Bagamat nagtiis ng kaunting pagdurusa ang aking laman habang dinaranas ko ang karamdamang ito, ang nakamit ko ay isang walang katumbas na yaman. Naunawaan ko na ang pananampalataya sa Diyos ay hindi tungkol sa pagkakamit ng mga pagpapala o pakinabang, kundi tungkol sa paghahangad sa katotohanan upang malinis. Ang pagsunod sa Diyos at paggawa ng tungkulin ng isang nilikha ay aking responsibilidad. At ang pagkakamit ng pagpapasakop at pagkakaroon ng takot sa Diyos ang layo na dapat kong hangarin. Sa pamamagitan ng karanasang ito, lubos kong naunawaan na kapag sumapit sa iyo ang karamdaman, ito ay pagmamahal ng Diyos at ang kanyang mabubuting layunin ay tiyak na nakapaloob dito. Ito ang katotohanan at ito rin ay isang katunayan. Ang karanasang ito ang pinakamahalagang yaman ng aking buhay. Ito ay espesyal na pag-ibig ng Diyos, isang kakaibang uri ng pag-ibig. Salamat sa Diyos. Nakakaantig talaga ang karanasang iyon. Anong mga pananaw ang nakamit ninyo mula sa pakikinig? Huwag kayong mag-atubiling ibahagi ang mga naisip ninyo sa comment sa ibaba. Salamat sa panonood. Inaasahan kong makita kayo sa susunod. Paalam.